bakasyon ko. Natamad na tamad kasi still almost ilang days na ako dito. Meron pa rin sama ng pakiramdam, may sipon pa din ako. So, gusto kong lumabas-labas pero hindi ako makalabas kasi nga parang alam mo yun, yung pag may nararamdaman kang hindi maganda, parang hindi lumabas-labas, no? Tapos, gusto kong mag-jogging pero hindi na ako jogging kasi masama nga yung pakiramdam ko. Hopefully by next week okay na ako. And ayan, yung boses ko hindi pa rin ganun kaganda. I mean, andyan pa rin yung ubod sipon o sipon sa loob na hindi lumalabas. Oh my God, okay. Bakasyon ko, tapos ito pa yung nangyari, ito pa yung nararamdaman ko. So guys, pakita ko kasi yung kwarto namin. Yung kwarto namin, ayan. Yung still, hindi pa rin yung binili ng kapatid ko na pang baby. Hindi pa nabal kami. Ayan. Pero mas okay to. Sa, nakabanig pa rin kami. Ayan. Ayan, nakabanig pa rin kami. Tapos, alam mo, masama pa rin yung panahon din. Umuulan-ulan dito sa Pilipinas. Ayan. At saka, dami pa nga ayusin dito sa amin sa bahay. Hindi pa napipinturahan yung mga wall. Ayan. Ganyan pa lang po yung bahay namin. Although, ayan, puro okay na siya, kumbaga finishing na lang. So, bahay, actually ng bahay ng parents ko, wala pa rin kami gate. Just share lang na hindi lahat ng OFW ay malaki ang sahod para magkaroon ng mabilisang pag-ayos ng bahay o pagkakaroon ng mga gamit sa bahay. Hindi porky nasa abroad ka, mayaman ka na. I mean, nakukuha mo na yung gusto mo. I mean, marami ka pa rin talagang dapat pag-ipunan, pagtuunan ng pansin sa sahod mo. So, hindi porky abroad, hindi porket matagal ka na sa abroad, kadali na magkaroon ng maayos na bahay o ng mga gamit na gusto mo sa bahay in just one click lang sa isang pag-abroad. So, ang pag-abroad, guys, it takes time kasi I mean, sa pag-iipon, ilang years na ako sa abroad pero hindi naman ganun kalaki ang sahod sa abroad. So, hindi ganun kadali na mag-provide ng isang bahay na maayos. Isang mga gamit sa bahay. Yun. So, kasi ako, ano lang yung sahod ko, yun, pinaghahati-hati natin. Siyempre, savings din natin ng konti. Na pag-uwi natin, meron tayong magastos. And, ayan, it takes years, 5 years, ilang years din namin na patayo yung bahay na ganito. Which is, hanggang ngayon nga hindi pa tapos. Ayan, wala pa kaming gate. Wala pang mga cement. I mean, hindi pa siya finish. Tapos yung room pa namin, wala pa siyang mga kama. So guys, hindi porke abroad ka, marami ka ng pera. Sabi nung iba nga, nasa abroad ka na, bakit ganyan pa rin yung bahay? Nasa ilang years ka na sa abroad, bakit rin ceiling yung bahay? Guys, hindi ganun kadali yun. So, hindi naman yung sahod mo sa Middle East as a Kuwait ay malaki para lang mapakita o ma-provide yung mga like dapat okay na yung bahay mo, years ka na. Hindi po. Syempre may mga iba pang mga kailangan, di ba? Not just yung house, syempre yung mga pagkain mo pa, yung mga expenses mo pa sa abroad at saka yung dito, di ba? So, it takes time talaga para magkaroon ka ng sarili mong bahay, which is ito nga yung bahay na to is hindi naman akin, is bahay to ng mom and dad ko o ng parents ko. Kaya, more work pa para magkaroon tayo ng talagang tinatawag na kumpletong bahay na talaga. So, ayan pa, marami pa akong dapat gawin. Hello mga loves! It's Friday today, andito sa Pilipinas. So, nag-aayos ako. Labas-labas naman ng konti. Medyo okay na yung pakiramdam. Nakatawal ako.
Ayan. So, lalabas tayo. Samahan niyo po ako kung saan ako makakarating ngayong araw na to. Once again. Gala tayo. Punta tayo kung saan. Ang laki pala nito. Yan guys, nakabili na ako nito. Kung saan sana ang 7-Eleven. O may bus. Ha! May jeep. May motor, may tricycle. Wow, Philippines guys. Filipino. So guys, naghahanap kami ng hindi namin makita. Ayan si mother, oh. Relax mother, ha? Yung ano, ginabi na kami mga loves. Ginabi na. Gabi na. Ito ang buhay ng Pilipinas sa palengke. Ha? Ano na? Ano? Ano? Si mother. Kinukuhaan ko si mother. Ano nga? Saan yun? Saan meron? Sa bigkasan? Ay, buti pa yun. Saan mo nega? Saan yun ma? Saan sentro? Tignan natin. O tara na. Saan yun? Sasarado na. Ang bango mo ma. Palengke, siyempre. Ala! Saan naman kasama ko? Wala naman ang kasama ko. Saan mo ma? Sabi na. Wala na yun ma, gabi na yan. Gabi na people. Saan ma? Gahanap ng kutsun. People. Ayan yun ma. Bago. Tama na. Night market. Ginabi na kami ng pagdadala. Ano kaya yan? Ano kaya yan ma? Yun doon?
Yan na ang aming paggala. Gusto kuya? Yeah. Seryoso? Saan ka kuya bukas? Ah, sure ha? Joke lang. Dito, 100 na. Ano yan? Ang mahal naman. Okay? Tinatanong niya rin kung matamis. Sige na. Magkano na yan? Ang dami na yan. Ito na to, malaki. Ayan o. O, 3 piraso pa lang. 1 kilo na kuya. Hindi naman, kulang ko nito malaki. Grabing mahal naman. Yan na, 100 na yun kuya. Naku, wala akong pera pala kuya. Ma! Wala pera. Lakas ng loob ko mo. Wala. Ako yan. Okay na? Wala. Salamat ka ba? Tara na. Thank you. Kuya, patuloy naman. Mangga. Mangga. Bili tayo ng mangga mga love. Mangga. Namis ang mangga ng Pilipinas. Ha? Anong problem? Ano yan? Wag na, mataba ka na. Ayun. Sarap guys. Ito street food. Oh, diba? Gabing gala ng mga mother. Mother, gabi-gabi nagala ka pa ng gala. Oh, ganyan ka ng gala. Last minute. Uy, sarado po. Sarado pa. Ay, bukas lang. Bukas pa bago. Kung makatama ka naman yun, be. Uy, dito na. No loading, no unloading. Tayo ng jeep, mga lods. Ayan.